Pisces, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers, monthly reading mo, June 2026, ano yung mga possible paparating? First card mo ay Parrot. Parrot, yan yung mga maiingay, madaldal, chismoso, chismosa, o yan yung mga whistleblower. Alam mo yon, yan yung mga magchichika sa'yo, lalo na daw kung meron kang mga pinagsasabihan mo ng kung ano-ano dyan, lalo na mga sikreto mo. Yan yung magchuchuchu sa'yo, mag-e-expose sa'yo, magpapadala ng mga balita, chika, or impormasyon. Yan. O meron ka rin dyang broken bridge. Yung broken bridge na yan, Pisces, yan yung mga bagay na maaaring sinimulan mo pero pwedeng hindi natapos, no? Parang may naantala, nagkaroon ng interruption, pause. Pwede rin namang maging unsuccessful yung outcome dyan, no? Base dun sa mga sinasabi. Okay? Itong dogs is something na related sa kaibigan mo. O baka yung kaibigan mo yan. Pero sabi dito, bonding eh. Pero meron kasing magchichika sa'yo. Baka naman kaibigan mo, magkikita kayo, may bonding kayo, tas may chichikang balita. Char. Catching up, chismisan, kwentuhan, alam mo yon, may daladalang chika si friendship. Pwede rin naman. Or kung sino man yung tao na magchichika, magchichismis sa'yo, mag-i-squill ng sikreto mo, pwede naman kakilala mo or friend mo pala. Okay, kung ano may nagre-resonate. Tapos itong crib na ito is a new beginning or new opportunity. Baka meron kang bagong sisimulan. Pwede rin namang literal na may bagong baby na paparating sa'yo or sa family ninyo. Kasi ano, birth or conception. O, kung ano man ito, parang merong something na i-create, ilo-launch, i-announce. Bago eh, something na bago eh. O baka bagong business yan, alam mo yun, etc. Wow, high honors. Ang ganda. High honor pala, walang S. Tapos imprisonment. Okay, may mga number sa cards. Ilista nyo na lang kung gusto nyo yung mga number na yan. Merong 25, 29, 5, 25, 29, 5, 23, number 18. Number 5 na naman. So, dalawa na yung 5 dito. Number 10. Number 4. Number 2. Number 7. Number 5 na naman. So, ilang 5 na to? 1, 2, 3. Tatlong 5. Tapos may 25. O, may 5 uli doon. Okay, so yan yung mga numbers. Mga zodiac signs na lumalabas sa cards mo, Pisces, Leo, Virgo, Aries, Capricorn, Scorpio. Scorpio again. Okay, dalawang cards ng Scorpio. So, merong something na mataas dito with the high honor card, no? Ito ay anything na mataas. Okay. Pero literal, kung sinabi nating high honor, ibig sabihin, mataas yung magiging rank mo dito, mataas yung marireceive mo na recognition. Okay? O it could be passing examinations na top-notcher ka, doon ka sa mataas na bracket, alam mo yun. Literally, na makakakuha ka ng mga medalya, mataas na parangal, mataas na respeto, pwede rin naman, it could be anything na mataas. Yung person to, talagang ang taas ng tingin sa kanya. Pwede rin naman conceited, no? Kasi anything na mataas, like person na mataas yung tingin niya sa sarili niya, conceited siya, 'di ba? Sinabi ko na 'yon. Okay, pwedeng mataas na standards, mataas na expectations, no?
Kung reward, parangal to maganda, mataas na honor yung marireceive mo rito. Kung exams, makakapasa ka, with flying colors ka pa, o 'di ba? Or kung hindi man ikaw, family member mo, loved one mo. Imprisonment, ito yung ano eh. Oh, courthouse. Oh. Mataas ang ranggo nitong tao na to, kung sino man to, makakaharap mo. I hope wala namang mga kaso-kaso dito kasi pwede may mga legal matters. O baka naman yung iba, ano yan, licensure exams. Yun yung mga board exams. O baka may kinalaman sa ano. Ano yun? Bar exam. O baka mataas yung makuha mong resulta, yung loved one mo, yung anak mo, pamilya mo. May mga legal matters dito, pag-aasikaso ng mga dokumento sa mga opisina ng gobyerno. Pwedeng pangangailangan ng ano, ng serbisyo ng lawyer, pwedeng may judge dito, someone na nasa courthouse siya, something na related sa courthouse or mga legal documents, kasulatan, pagpa-file ng mga kung ano-ano. Etong imprisonment card, ito ay pagiging limited, pagiging trapped sa isang situation or place. So, nakakulong literal O, ibig sabihin, hindi pa maire-release ito. Pwedeng nakatenga pa, nakakulong pa, hindi pa lalabas yan. Kaya kung ano man itong, halimbawa, decision, resulta, kung ano man itong iniintay mo, na final mo, pwedeng hindi mo pa makukuha, hindi pa ire-release yan. Pero pwede rin itong someone na grounded siya, literal na restricted, hindi makaalis. Hindi niya magawa yung gusto niya. Ayan, lock up yan by the way. Ikaw man yan o yung person, kung sino man. O, halimbawa, kumuha ka ng hulugan, malalock up ka dun kasi may hinuhulugan ka Diba? Pwedeng ganun. Pagiging confined, trapped in a situation or place. Yun yung imprisonment. Someone na pwedeng makatulong sa'yo, it could be a lawyer, a judge, someone na taga, courthouse, someone na maaaring makatulong sa'yo dyan. Si mature man yan, kung sino man yan. Pwede kanyang matulungan, ma-advise, alam mo yun. Para makaalis ka dyan, alam mo. Kasi stagnant energy yun pagiging trapped or literal na nakakulong, ayan. O limbawa, na-admit ka, na confine ka, hindi ka muna makakauwi sa bahay, doon ka muna sa hospital, kung saan man yan na na-trap ka na, stranded ka roon. O, yan pwedeng ganun. O limbawa, na-trap ka dyan sa ganyang sitwasyon, kahit gustuin mo, hindi ka makaalis sa ngayon, alam mo yun. Hirap kang makaalis. Guys, kung bago kayo, please don't forget to subscribe, follow, pa-like, pa-comment, pa-share kung nakaka-relate kayo dyan. At kung gusto nyo ng exclusive perks sa akin, mag-avail kayo ng subscription sa FB page ko. Private reading dun din. Dumiretso kayo sa nag-iisa official FB page ko, yung may check sa dulo, purple tin. Kayong mag-PM, ha? Remind ko lang. Baka makalimutan ko. Ano pa? Meron akong mga nasisense dito na parang walang kasiguraduhan. With the moon card, walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ka makikibaka, makikipag-compete. Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan yung mga battles na yan na kinakaharap mo, mga conflict. Merong mga competition dito. Conflict with the Five of Wands. Moon card is, yung mga bagay na lacking clarity. Sa ngayon, hindi pa nare-reveal. Sa ngayon, hindi pa alam kung ano ba talaga yung patutunguhan na yung path na yan, ano yung mangyayari dyan or sa'yo. Nakikita ko na with the Ten of Pentacles, hindi ganun ka-stable when it comes, especially sa pera, hindi ganun ka-stable.
Or ito yung mga bagay na walang kasiguraduhan kung magtatagal ba ito or hindi. Okay? Kaya yung pamamayagpag mo dyan sa high honor, hindi laging nandyan ka sa itaas. Yung pamamayagpag mo, hindi ganun ka-sure kung hanggang kailan yan. Hindi ganun ka-sure kung ito ba ay permanente pang matagalan, alam mo yun. Yun, may mga bagay na ganun. So, whether sa career mo yan, sa pera, or sa love life mo, may mga bagay dito na unsure kung talagang magkakatuluyan ba kayo, magpapakasal ba kayo, magkakapamilya ba kayo, or magiging matagal ba yung pagsasama nyo. Okay? At some point, nakikita ko na maaaring, alam mo yun, na mapag-usapan ng pagpapakasal. So, ito specific sa mga, hindi pa nakakasal. Pero wala nakikita ko kasi dito is pwedeng hindi siya pang matagalan. Pwede kayong kasal na or pwedeng mauwi kayo sa kasalan, pero yung sabihin mo forever, stability, parang hindi. Hindi ko nakikita yun na pang long term. Okay, so yan. Kasal man yan, relationship, whatever, business or career mo, alam mo yun. Walang kasiguraduhan, di ba lahat naman tayo, wala naman kasiguraduhan. Nagbabago Hindi natin alam biglang nagbabago yung mga bagay Yun lang yung masasabi ko. Okay? Ano pa? Two of Pentacles is nahihirapan kang makasabay, nahihirapan kang balansehin, nahihirapan kang i-manage yung Two of Pentacles reverse mo kung ano man yan. Pwedeng iba, nahihirapan kayo sa pera, mag-budget, no? Parang hindi tumatagal yung pera dito. Okay, so yan, nakikita ko, pwedeng iba nahihirapan kayo about money, iba naman nahihirapan kayong mamili, mag-decide between dalawang bagay, situation, or dalawang person. Yes, ito na nga yung nako-confuse, no? Si confused card. Kasi nga, alam mo yon yung tipong hindi mo kayang pagsabayin yung bagay na yan, situation na yan. So, kailangan mo lang mamili. Pero, nahirapan ka namang mamili. Gusto mong i-keep kung hanggat maaari, gusto mo pagsabayin, pero hindi naman siya pwede. Hindi mo rin naman kayang i-maintain, i-keep, lalo na kung may kinalaman niya sa pera, sa maintenance ng bagay na gusto mong i-keep. Pwede rin yan juggling commitments, like pagmo-multitask, no? Kaya lang nakikita ko dyan, meron at meron kang mapapabayaan or hindi mo talaga kayang i-maintain, i-keep yan. So, one must go. Mamimili ka lang ng isa. Okay? Kasi nga may tendency na hindi mo kayang i-keep, balansehin, i-maintain. May mga nagpapagulo sa isip mo, nagpapakonfuse, kaya ka nahihirapan tuloy makita. Gamitin mo yung discernment mo rito. Ito yung mga cards ng pagde-decide, pagpili. So, depende na yan sa'yo kung ano ba talaga yung susundin mo. Susundin mo ba yung laman ng yung sinasabi ng isip mo or susundin mo yung sinasabi ng puso mo? Depende. Either way, mamimili ka at mamimili. Choice mo, bottom line. Ikaw pa rin naman ang mamimili. Yun lang yan. So, whether mga matters yan related sa career mo, sa pera, sa job, or sa love life mo. Ayan, nakikita ko dito na hindi mo pa iiralin ng brain mo, sa tingin ko. Mas pipiliin mo yung heart mo. Yes. Mas masusunod yung emotions mo, mangingibabaw yung emotions mo dito when it comes to pagde-decide, pagpili, in career man yan or in love. Okay? Nakakita rin ako dito ng celebration, gathering, pwedeng reunion o ibang okasyon. Pagsasama-sama Bonding, ayan, pwedeng family reunion, pwedeng class reunion, o reunion nyo ng magkakaibigan, tropa, magbi-BFF, no? Nakikita ko dyan.
Pwedeng may celebration eh. O pwedeng ipagse-celebrate ito, binyag, may bagong baby, alam mo yon, or bagong business, or bagong bahay, house, ano yun? Parang housewarming, di ba? May mga ganun. O baka blessing ng bahay, blessing ng business na bago, ribbon cutting, yan yung mga ganyan. Meron ditong ano, acceptance, pag move on. So, maring ano, magkakaroon na rito ng kung sino man yan, ikaw o yung person. May mga bagay dito na finally tanggap na, no? Tanggap na nag-let go na or pwedeng ano, nagmo-move on na lang. Mas pipiliin na lang umusad or mag-move on. Kasi nga, natanggap na eh. Meron ditong person na hindi na siya ganun ka-attracted or nung umpisa pa lang hindi talaga siya ganun ka-attracted. Or ito yung person na nai-insecure sa'yo or person na nakakapagpa-trigger ng insecurities mo. Kulang sa confidence, kulang sa tiwala sa sarili yan. Kaya kung advice yan, ibig sabihin, maging ano ka, maging comfortable ka sa own, your own skin, maging ano ka, maging, ano ba tawag dito, magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Pisces, yun yung parang advice sa'yo kung advice yan. Huwag mo i-compare yung sarili mo sa iba, hindi mo kailangan ma-insecure kasi meron kang mga magagandang qualities na sa'yo lang, na hindi, na wala rin yung ibang tao. Kumbaga, mag-focus ka sa sarili mo, yung mga strengths mo, maging confident ka, don't compare yourself sa ibang tao. Yun yung susi. Okay, so yan yung mga na-pick up ko sa ngayon. Thank you so much for watching. Kita-kits sa next reading, babush.